Sa gitna ng mga alamat ng Pilipinas, may isang lungsod na hindi makikita ng karaniwang tao. Isang lugar na sinasabing umiiral sa pagitan ng realidad at hiwaga. Ang Biringan. At sa kwentong ito, isang babae ang naglakbay. Hindi para tumuklas, kundi para maghiganti. Pagod na si Anita, ngunit hindi siya humihinto. 10 taon na ang lumipas pero sariwa pa rin sa kanyang alaala ang gabing nagbago ng lahat. Sa tabing ilog, dumating siya ng huli. Isang engkantong lalaki, nakita niyang pinapatay ang kanyang ama. At sa di kalayuan, nakahandusay ang kanyang ina. Wala ng buhay. Mula noon, iisa na lang ang laman ng kanyang puso. Paghihiganti. Sa liblib na gubat siya tumira. Mag-isa, araw-araw puno ng lungkot. Gabi-gabi puno ng takot. Natuto siyang mabuhay, natuto siyang lumaban. At unti-unti, ang isang batang sugatan, naging isang nilalang na matigas at mapanganib. Hanggang isang araw, may dumating, isang lalaking estranghero, nakaupo sa loob ng kanyang bakuran, parang matagal nang naghihintay. Sino ka? Binata? Ano ginagawa mo dito sa lugar ko? Ako si Romel. Naligaw lang. Pwede bang makiinom ng tubig? May kakaiba sa kanya. Naamoy ni Anita, hindi siya ordinaryo, pero hindi siya nagpahalata. Sa halip, pinagmasdan niya. Ang laban ay magsisimula na. Sa mundong ating kinagisnan, may mga hangganang hindi natin dapat tawirin. Ngunit para kay Anita, ang hangganang iyon ay matagal nang naglaho. Gabi-gabi sa madidilim na iskinita may isang aninong laging nakasunod. Si Romel, isang lalaking puno ng misteryo at mga lihim na nakakubli. Ang bawat pagtatagpo nila ay puno ng tensyon. Isang hila ng tadhana na hindi maipaliwanag hanggang sa dumating ang sandali ng pag-amin. Mahal kita, Anita. Seryoso ang tinig ni Romel, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na tila nagsasabing hindi sila kailanman magiging simple. Hindi ako tao. Anita, isa akong engkanto mula sa Biringan. Ang pagtatapat na ito, ang nagbukas ng pinto sa isang mundong nakatago, dinala ni Romel si Anita sa Biringan. Isang lungsod na kumikinang sa ganda ngunit may dalang pangamba sa bawat sulok nito. Dito ang mga gusali ay tila gawa sa pilak at ang hangin ay puno ng bulong ng mga nilalang na hindi kailanman nakita ng tao. Sa gitna ng karangyan, isang marangyang karwahe ang dumating. Lula nito ang makapangyarihang hari ng mga engkanto, si Haring Elliot. Ngunit pagkakita ni Anita sa hari, ang paghanga ay napalitan ng puot. Naalala niya ang mukhang iyon, ang pumatay sa kanyang ama. Sa tindi ng galit, ang pagkatao ni Anita ay nagbago. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang anyo ay naging isang aswang. Sumugod siya ng walang takot, kakagatin at kakalmutin ang haring akala niya ay kaaway. Ngunit ang hari ay hindi gumanti. Tumigil ang lahat ng hawakan ng hari ang braso ni Anita. Isang marka ang nagniningning doon, isang markang katulad ng sa kanya. Ititigil ninyo ang lahat, sigaw ng hari. Ako ang iyong tunay na ama, Anita. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sugat ng labanan. Ikinuwento ng hari ang masakit na nakaraan. Ang pag-ibig niya sa ina ni Anita at ang krimen ng taong inakala ni Anitang ama. Dahil sa selos, pinatay ng lalaking iyon ng iyong ina. Binura ang alaala mo upang ilayo ka sa iyong tunay na pinagmulan. Nag-iisa si Anita sa gitna ng kagubatan ng Biringan. Pinagninilayan ng lahat ng nalaman. Ang kanyang buhay ay isang malaking pagkakamali. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang kapayapaan. Pinili niyang manatili sa piling ng kanyang tunay na ama at ni Romel. Siya na ngayon ang magiging tulay. Sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga engkanto, ang aswang na may pusong naghahanap ng pagtanggap. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi paghihiganti, kundi ang pagtanggap sa katotohanang pilit nating tinatakasan. At sa isang lungsod na hindi nakikita, may isang aswang na natutong maging buo.